Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit nga ba kailangan na kapag sa una, 'di ba, pag first timer or kahit hindi first timer, basta bagong salta sa amo, 'di ba, nagrereklamo, maraming bakit kailangan ng 6 months na adjustment period bago maisipang mag-break contract? Kasi ganyan ako nung una. Sabi ko 3 months lang, lalayas na ako dito, hindi ko kaya kasi guys, naranasan ko ngang nandilim na yung paningin ko sa gutom, wala akong tanghalian, tas yung hapunan ko, anong agahan ko is piyaya lang, nagaling sa Pinas, bit-bit ko. Buti nga marami akong dala nun, may biskotso ako, piyaya, ayan, tas biscuit. Buti na lang, kasi wala talaga akong asahan. Yung amo kong babae, parang wala lang pakiramdam, hindi ka man lang anuhin na, uy, tanghalian na, kumain ka na dyan, wala. Kaya mamamatay na talaga ako. And then yung hapunan ko is, siguro mga 3 kutsarang kanin kasi sabi niya sa akin, yung saingin ko lang daw is yung 2 baso, kalahating baso daw kada isa sa amin. Ay, Diyos mio, kanila lang yung 2 baso, kanila lang. Ang natitira sa akin, napakakonti. Tapos wala talaga akong ulam. Masaya lang or mabait lang sila nung mga ilang araw, siguro mga 5 days. Pagkatapos nun, wala nang pakialam yung amo kong babae. Ayan, so naranasan ko lahat yun, yung mga naranasan ko na, yan, nahimatay ako sa gutom, yung muntik-muntik na talaga, yung nagtutupi ako, tapos biglang nandilim yung paningin ko. Tapos alam mo talaga, nagutom ka talaga, mahapdi talaga yung tiyan mo, kaya ang bilis kong bumagsak ng payat dahil doon. So, pero nung tumagal-tagal na, nakahanap na ako ng paraan kung paano ko aasikasuhin yung sarili ko, kung paano ako makakasurvive. Kailangan, wala na akong pakialam nun kung tatanggalin ako or hindi. Basta naglasasaing ako, nagluluto ako ng akin. Tapos wala naman akong naririnig sa amo ko. Hindi naman ako nakakarinig ng reklamo. Pero nung una, pag nagluluto ako, pumupunta siya kunwari sa kusina, may kukunin, may ganyan. Ganyan siya. Kapag curious siya kung anong ginagawa ko sa kusina, kung may inaasikaso ako. So yan, nakikita niya, nagluluto ako. Tapos wala man lang siyang sita. Nung nakaraan, nung mga siguro 3 months ako noon, grabe, ilang araw na akong walang kain ng kanin. Tapos sila puro noodles lang. Sabi ko, mamamatay ako nito. Ang ginawa ko, ako ng technique habang naliligo siya, nagsaing ako. Pero tumunog yung rice cooker nung naluto na, tumingin siya sa akin. Bakit? Kakain akong kanin. Ano ka ngayon? Wala siyang nagawa. Basta tumingin lang siya. So, kailangan talaga sa una, guys. Kaya yung iba dyan, nagrereklamo una pa lang. Try nyo hanapan ng paraan. Baka naman kailangan lang talaga ng adjustment both parties. Ayan. So, sa amin, nag-adjust na kami ng amo ko. Alam niya na kumakain talaga ako ng kanin. Di bali na hindi niya ako bigyan ng ulam, basta may kanin lang ako. Kaya, marami nang nakatambak na bigas ngayon doon sa lagayan. Dati, guys, wala talaga, as in. Yung 5 kilo, isang buwan namin yan na kinakain. Putik. Pero ngayon, meron pa kaming 2 bag doon na tigli 5 kilo. Tas yung balde namin na 5 kilo din yung laman, puno din. Tas may isa pang maliit na galing sa temple na 1 kilo din na bigas. Alam niya kasi napalakain ako ng kanin. So, at least alam niya na hindi ako nagpapabili sa kanya ng kung ano-ano sa isang buwan. Swerte na mabilhan niya ako isang chicken wings. Ako na bahala sa sarili ko. Basta wag mo lang ako pagdamutan ng kanin kasi bigas. Diyan talaga tayo magkakaanuhan talaga. So, thankful ako kasi yung amo ko naintindihan niya. Sabi ko kasi, narinig nila, nagtanong yung bata, ano almusal nyo sa sa Pinas? Sabi ko, kanin. Alas 7, kumakain na kaming kanin. Tapos tanghalian namin kanin. Hapunan namin kanin. Tapos alas 3, kakain kaming merienda. Alas 10, kakain din kaming merienda. Tapos sabi niya, ang dami niyong kain. Kaya yung reklamo yung amo ko sa isa niyang katulong dito nung nakaraan, yung mataba, puro daw kain. Siyempre sa Pinas, puro tayo kain. Next is, kailangan mag-adjust. Kasi nga, yung ugali natin and ugali nila is magkaiba. Magkaiba tayo ng culture. Ayan, so sa kanila, okay lang na hindi nagpapansinan. Yung parang sa atin, di ba, parang nakakailang yung ganun. So, lalo pag nakasimangot, tayo iniisip natin, galit sila sa atin, ganyan. Pero sa kanila, normal lang yun. Kasi kahit doon sa bahay ng matanda, nakasimangot din yung amo ko doon na babae. Si cellphone lang, wala namang kaaway, nakasimangot lang siya. So, normal lang yan. Pag sumimangot siya dyan, wala akong pakialam sa'yo. Basta wag mo lang akong sigawan or pagalitan hanggat wala akong ginagawang mali. So, sa kanya din wala. Maya matino na yan yung utak niya. Kaya pinapabayaan ko lang. Next is,
Kailangan ng adjustment period. Nakalimutan ko yung isa, pero nasa utak ko na yun kanina. Siguro yung conversation, kasi pag una naiilang pa kayo. Guys, tip lang kapag first time kayo and huwag kayo masyadong matanong sa amo nyo, huwag nyong tanongin yung trabaho nila or anong ginagawa nila sa buhay. Huwag nyong tatanungin yan kasi may ibang amo na sensitive sa ganyan. Iniisip nila is ano ka, ayan, alam mo yun, may balak kang masama, kaya hayaan nyo yun. Pag hindi sakop ng trabaho nyo, huwag nyong pakialaman. So next is kailangan mag-adjust tayo kasi nga yung ugali nila, especially yung mga bata, kinukuha mo pa yung loob ng mga bata. Hindi pwedeng susuko ka na kaagad, 3 months ka pa lang kasi yung bata minumura ka, anong ginagawa sa'yo. Syempre nandun ka pa sa adjustment period, kailangan mo munang, ako nung una, grabe yung pinagdaanan ko sa bata. Sabi ko nga, may katulong ako na na kasabay ko siya sa park. 4 months na siya ngayon sa amo niya. Parati siya umiiyak. Maga yung mata niya, pupunta siya ng park, kasama niya yung alaga niya. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, grabe yung bata, grabe yung ugali, minumura siya. Shut up! You're just a helper! Fuck you! Ganyan, damit! Ano pa yung sinabi sa kanya? Madami, kahit ako, minura din ako nung alaga niya. Ano pa yung sabi sa kanya? Lahat ng mura, you're just a helper, you're son of a bitch, lahat, fuck you, lahat. As in, puro mura. Tapos sabi ko, bakit ganyan siya? You're a loser! Sabi ganun. Tapos, sabi niya, hindi ko na kaya. Kasi nga, ang ginawa niya, sinumbong niya sa amo niyang babae. Sabi ng amo niyang babae is pagalitan, tapos takutin. So, yun yung ginawa niya. Narinig ngayon ng amo niyang lalaki. Tapos nagalit yung among lalaki. Sinabihan yung amo niyang babae na, pagsabihan mo yung katulong natin, bakit ginaganyan yung alaga niya, bakit niya sinasaway, ganyan. Di, sinabihan ngayon ng among babae, wag mong ganyanin yung bata kasi nga nagalit yung amo kong lalaki. Ano ba ginawa mo? Sabing ganon. Sabi niya, yung inutos mo sa akin, ma'am, na ganito yung gawin, na pagsabihan pagka nagsalita ng masama, ganyan, kasi nga bad word. Tapos, ayun, nag-away na sa mag-asawa nung linggo, tapos binasag nga nung babae yung aparador kasi nga naglupasay na siya sa sahig. Kasi guys, yung papa din kasi nung bata, mura din ang mura. Minumura din yung amo niyang babae. Fuck you! You're useless. Lahat ng mura. Alam niyo lahat ng mura, lahat yan lumalabas sa bunganga ng bata. Ganon din sa papa. Kaya napaiyak siya kasi siya yung dahilan kung bakit nag-away yung mag-asawa. So nag-sorry siya. So, parang na-stress na siya ba nung nasa park kami. Ayun, nai-stress. Tapos yung alaga ko, sinasabihan lang naman ako nito na, can you go away? I don't want you. I don't like you. Nung bago ako, tapos binabasa ako lahat ng kademonyuhan. Alam niya, kapag nagagalit ako, mas lalo siyang ginaganahan na mangbwisit. So, ang ginagawa ko is, hinanap ko yung kiliti niya. Una, kung anong gawin niya, hinahayaan ko lang siya. Tapos, may nagsabi sa akin na subscriber na, reverse psychology ko daw. Kapag sinabi niya na, kapag sisirain niya yung isang bagay, hindi ko siya babawalan kasi sisirain niya yun. Sabi ko sa kanya, sige, sirain mo lang para masaya. Perfect. Ganon. Parating lumalabas sa bibig ko dito. Perfect. Pag may salitang perfect, tumitigil yan siya. Ibig sabihin yan, suportado ko siya. Ayaw niyang gawin kasi suportado ko siya. Kasi sabi ko, pag mapagalitan ka, nandyan lang ako, nakikinig. Papalakpakan pa kita. Sabi kong ganon. Kaya yung alaga ko, nakuha ko yung loob niya sa inanap ko yung kiliti niya. Nilaro ko muna siya ng nilaro. Yung kuhang-kuha ko na talaga yung loob niya. Yung nung una, kahit hindi ko gusto, inaano ko lang. Tapos napakaraming dura na din yung nainom niyan dahil sa akin. Baka pagalitan niyo ako, totoo yan, dinuduraan ko talaga yung pagkain niya. Kasi nga mahirap siya guys bunin. Prangka itong magsalita kahit sa harap ng amo ko, talagang alam mo yun, malala talaga yung niya. Pero ngayon, minsan hindi ako nito masigaw-sigawan kasi tinakot ko siya. Sabi ko, sa susunod na sisigawan mo ako, lalayasan kita dito, uwi akong Pilipinas, bahala ka, mag-isa ka dito. Kaya hindi na yan siya sumisigaw, pero yung amo kong babae sinisigawan niya. So, yun yung ginawa ko. Tapos yung bata nga na binabantayan nung kaibigan ko doon sa park, sabi ko sa kanya, merong uod dyan. Hala, bigla ba namang nagsabing ganun? Fuck you! Sabi ganun sa akin, you shut up! You're a loser! Sabi ganun sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, you're a loser? Sabi ba niya sa akin? Yung bobo ka. Ganon. Nakalimutan ko kung anong English nun. Pero yun yung sinasabi niya.
na bobo ka. Sabi ko, mas bobo ka, mas bata ka sa akin, mas wala kang alam. Sabi kong ganun sa kanya. Nagalit ng nagalit, sabi ng katulong sa akin. Hayaan mo na yan, Bi, masama ka pa sa ugali niyan. Sabi niya ganun. May isang ano yun term sa English, basta bobo yung yung type, yung niya, yung pinaka niya, ang bobo ka, ganun. Nakalimutan ko na, hindi yung dumb, hindi yung ganun. Tapos, sabi ng alaga ko, ikaw din. Sabi niya ganun, bawal siyang magsalita ng mura. So, sinabi niya dun sa bata, ikaw din. Hindi niya masabing bobo ka, pero ikaw din. Sabi niya ganun niya. Lumalaban na sa akin yung bata pag may kaaway ako. Parati kasi ako may kaaway kung saan-saan. So, lumalaban to sa akin. Inaaway niya din yung kaaway ko. So, yan, nakuha ko na yung loob nila. Nasa adjustment period pa lang kayo. Nung una, wala ding sa akin yung amo ko, walang amor. Alam mo yung pag nakikita ko sila, ayoko silang makita, lalo pag linggo. Pinaka-hate ko talaga na araw dati yung linggo. Kasi nandito sila sa bahay. Lumalabas din naman sila sa tanghali, pero mostly nandito sila sa bahay and I hate it la. Nakikita ko sila layo yung amo kong babae. Pag nakikita ko, naiinis talaga ako. Ayoko siyang makita, lalo pag linggo. Kasi nandyan sila lahat. Tapos, nagbago yung routine. Una, nandito sila lahat pag linggo, 2:00 lang sila lumalabas. Tapos biglang nagbago, iniiwan na sa akin yung bata ng linggo. Tapos sila lumalayas. Buong araw kaming magkasama ng bata. So, ganun yung nangyayari. Nagtatrabaho ako, tapos yung bata is naglalaro minsan. Sabi ko sa kanya, laro ka lang dyan kasi magtatrabaho ako. Pag may tanong ka, puntahan mo lang ako sa kung saan ako nandito sa bahay. Tapos biglang nagbago na naman yung routine nila ngayon. Kada linggo, mga 11:00, aalis na sila ng bahay. Tapos uwi sila 4:00. Yan. Tapos iwan na sa akin yung bata. Papatulugin ko na. Katulad ngayon, natulog yung bata. And 2 araw akong walang upload kasi kahapon, Sabado, yung amo ko, maagang umuwi. Day off ko yun Pag uwi nila, kakarating ko lang din galing sa Central. Ang iksi-iksi pa ng suot ko na skirt. Sabi ko sa kanya, sorry ma'am, nakita mo akong ganito. Sabi niya, okay lang yan. Tapos ang ginawa ko yung damit ko na sinuot ko nung nakarang araw na nasa labahan. Pero yung balde is malinis kasi nga kakatapos ko lang maglaba, walang maduming damit. Yun lang. Yun yung sinuot ko. Tapos nagulat siya. Sabi niya, naligo ka? Sabi ko, hindi. Sinuot ko lang yung damit ko nung nakaraan. Kasi nga, ayoko makita nyo akong nakaganto ng damit, naka-short. Sabi ko ganun. Tapos tumawa siya. So, at least alam niya na, alam ko yung boundary ko kung hanggang saan lang ako. Ayan. Tapos maaga akong natulog kagabi kasi uminom ako ng Biogesic. Hindi ko alam kung tama yun. Pero, first time ko lang naman uminom. Grobing sakit ng ngipin ko. Tapos, hindi ko alam, hindi ako makalabas. Kasi napanood ko sa vlog na pwede mo siyang lagyan ng bawang, ganyan. Or hindi, kahit ilang beses kung mumuga ng tubig, hindi siya nawawala. So, ininuman ko ng gamot. Tapos, nilagyan ko ng kung ano-ano na lang yung butas ng ngipin ko. Tapos, hanggang sa nakatulog ako 8:00. Pero bukas yung ilaw. Nakagising ako 12:00. Bukas yung ilaw. So, kailangan ko pang bumaba para patayin. Kaya, nagising ako. So, ayun lang guys. Kailangan magtagal muna kayo konti. Pag abot ng 6 months, tapos parang walang nagbago, mas lalong sumama yung ugali, ay maghanap na kayo ng ibang amo. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.